Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pauljan Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Hebreo chapter 11 verse 3. Sinasabi dito na dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Konsepto ng paglikha ng Diyos sa sansinukob para sa pagligtas ng panahon sa paglipas ng panahon ay isang posibilidad at ang ilang relihiyoso at pilosopikal na pananaw ay umaayon sa ideyang ito. Tulad ng 6 na araw na salaysay ng paglikha na sa Genesis o ang Hindu na konsepto ng mga siklo ng paglikha at pagkawasak. Sa loob ng konteksto ng isang paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos, lohikal na posibleng nilikha ng Diyos ang universo kaagad dahil ang kanyang kapangyarihan ay itinuturing na walang hanggan at hindi nakatali sa panahon o anumang iba pang limitasyon. Ayon sa Biblia, nilikha ng Diyos ang isang literal na Adan at Eva, ang unang mga tao, at inilagay sila sa halamanan ng Eden. Inilagay sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden, isang malaparaiso na lugar kung saan binigyan sila ng kapangyarihan sa mga hayop at sinabihan na linangin ang hardin. Ang paniniwala sa literal na makasaysayang Adan, gaya ng inilarawan sa Genesis, ay mga nangangahulugan ng pagpapatibay ng ulat ng Biblia tungkol sa unang tao ay isang makatotohanan, makasaysayang pangyayari, hindi isang mito o alegorya. At ang sangkatauhan ay nagmula sa isang individual na ito, na espesyal na nilikha. Ang doktrina ng orihinal na kasalanan ay isang pangunahing paniniwala sa Kristyanismo. Ay naglalagay na ang sangkatauhan ay ipinanganak na may makasalanang kalikasan bilang resulta ng pagsuway ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden, na nagmana ng hilig sa kasalanan at paghihiwalay sa Diyos. Ang paniniwala na gawaing pagtubos ni Kristo sa sentro ng pananampalatayang Kristiyano ay nangangahulugan ng pagtitiwala ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagtamo ng kaligtasan at pakikipagkasundo sa Diyos para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong gawa. Ang gawaing pagtubos ni Kristo ay ang pundasyon ng teolohiyang Kristiyano na binibigyang diin si Jesus bilang ang tagapagligtas na nagsagawa ng pagtubos para sa sangkatauhan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Pauljan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.